Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. Ito po muli si EJ Morse. Saan mang dako ng mundo kayo naroon ngayon, sana ay nasa maayos kayong kalagayan at tuloy-tuloy na tayo sa ating munting programa ngayon. Ito yung mainit na usapan tungkol na naman kay Sara Duterte. Ito kasing nakaraang araw, alam naman natin na contempt itong kanyang chief of staff na si Attorney Lopez at i-detain sa compound ng Kongreso. Ngayon, biglang tumawag itong kalagitnaan ng gabi, tumawag itong si Attorney Lopez at nag-iiyak. Kaya siyempre to the rescue itong si VP Sara Duterte at pumunta nga doon sa Kongreso at siyempre hindi mo kayang pigilan yan at gustong pumasok. So pinagbigyan siya, papasok siya doon sa compound at yun, maraming kwento itong si Attorney Lopez na bigla daw yata siyang ililipat at marami ng kwento na kesyo kinukuha yung cellphone, etc. At madaling salita, ando na, medyo nagdramatic na. At in short, ayaw nang iwanan ni VP Sara. At gusto na daw niyang doon matulog sa Kongreso. Doon na natin iti-take off yung kwento. Huwag na natin kunin yung details dahil mas importante dito yung naging press conference nitong si VP Sara doon mismo sa loob ng Kongreso na marami siyang sinabi na sa tingin ko magiging malaking problema para sa kanya. Unang-una, yung mga ganitong eksena na nagkakaroon sila ng tsansa gumawa ng eksena, sinasamantala ni VP Sara ito dahil gusto niya ngang maging magulo. Gusto niyang lumabo ang istorya. Gusto niyang hanggat maaari ma-involve ang taong bayan, yung taga-suporta nila, at hanggat maaari mag-react ang military, mag-react ang pulis para wag na matuloy ang mga hearing. Yun naman ang nakikita nating purpose kung bakit sila nagre-react ng ganito na lang. Dahil alam naman natin na ayaw niya nang mag-attend doon sa hearing, ayaw niya na sagutin ang tanong ng mga congressmen. Ganon din ang kanya mga tauhan, yung mga appointee niya, hindi niya pinapupunta dahil nga sa ayaw nila magkabuhol-buhol doon, ayaw nila ma-expose yung kanilang mga naging pagkakamali doon sa pagre-report sa kanilang expenses. Yun naman ang pinanggagalingan nito. Anyway, take off na tayo. Tingnan natin yung parte na kung saan nag-press conference na nga itong si VP Sara at galit na galit. Himay-himayin natin yung bawat salita ng mga sinabi niya doon. So nangyayari po ngayon dito po sa Office of the Vice President at ngayon tinakda po nila yung mga kapulisan. Can we still trust this government? Sinabi kayo ng representative. Okay. Yes, sinabi ko na yan noong press con ko, di ba? Don't recognize anybody above me. Ayan. Sinabi niya na wala na nga daw siyang nare-recognize na office or officer na mas mataas pa sa kanya. So anong sinasabi rito? Ano ang ipinamumukha ni VP Sara dito? Na mas mataas pa siya sa presidente. Kaya medyo kaduda-duda nga ang takbo ng isip ng vice presidente dahil para magsalita ka,
ng sinasabi niya na hindi niya na nire-recognize na meron pang mas mataas sa kanya dito sa setup ng gobyerno dito sa Pilipinas. Anong klaseng vice president yan na hindi na nagpapasakop sa organization ng gobyerno? At anong klaseng pag-iisip yan na iisipin mo na ikaw na ang pinakamataas dito sa Pilipinas? Lagi nilang sinasabi disrespectful kami. 'Di ba? Eh sila yung disrespectful sa opisina ng Vice President. Kung ano yung ginagawa nila sa amin, yun lang din yung ginagawa namin sa kanila. 'Di ba? Nagagawa ko yun kasi Vice President ako. Pero isipin nyo, yung ordinaryong mamamayan. Magagawa ba nila yon? Hindi. Tumatahimik na lang, tumitiklop na lang. Lumalabas sa kanyang bibig na meron siyang kinukuha niya ang sympathy ng taong bayan. Gusto niya hikayatin indirectly na siya na ang suportahan. Nagpapaawa siya at ginagawa niya ng kwento, ni-emphasize niya yung paghihirap ng mga tao na paano na lang ang taong bayan dahil ito nagagawa niya lang naman dahil vice presidente siya. Pero paano yung mga inaapi na mga mamamayang Pilipino? Yun ang gusto niya palabasin na walang power, na walang pwesto. Kaya ito indirectly kanyang kinukumbinsi ang taong bayan na makuha ang sympathy, makuha ang suporta ng mga taong bayan. Look at Secretary Harry Roque. Yeah. Ayaw umalis noon sa bansa. Kasi yung mga anak niya maiiwanan. Pero look at him. Umalis na lang. But no. Hindi. Bastos sila. Bastos din kami. Actually, BP Sara, wala nga nang babastos sa inyo Hinahandle ng tama ng Congress yung pag-iimbestiga sa inyo. Wala namang nambabastos sa inyo. Ma'am, good morning po ma'am. Sorry to ask this question kasi of course after this po ma'am magkakaroon naman po ng statement yung mga congressman natin, yung goons, sasabihin nila it's all drama and all. Siguro ma'am, agahan niyo na po siguro rejoinder sa kanila kasi I know na after this ma'am, magkakaroon naman po sila ng statement, parang babaliktad nila yung sitwasyon at babaliktad nila yung opisina ninyo ma'am. Siguro that's for me for my end dito for my Asan last yung question. nagtataas ng kamay na icon? Okay. Ay, sorry. Hold on na. Okay. Yes. Kasi ganito yan. Alam natin lahat, di ba? Sobrang kahayahay ang House of Representatives. Wala yan silang trabaho ng Friday. In fact, inaantay namin ang request, ang MR ni Attorney Lopez. Sandali, nagmakatok. Ay, sorry. Ay, sorry. Dalawa kasi kaming lawyers working here. Ako yung nasa loob na lawyer, nasa loob ng room. And then there's another lawyer outside of the room. So, dalawa kami na nagtatrabaho. So, yes. So, alam namin na walang trabaho ang House of Representatives pag Friday. And then suddenly, kanina, yun na nga, sinabi niya kung anong nangyari dito na side. Tinawagan niya ako, sabi niya, you need to come because I need a lawyer. So pagdating ko dito, I told them I'm the lawyer. Pumasok ako, and then I read the order. And then while I was reading the first order, another order came in. And then, nakita ko doon sa order nila na parang by unanimous vote, parang ganyan. And then sa akin naman, parang, paano kayo nag-meeting? Wala nga kayong trabaho pag Friday. Sobra kahayahay ninyo ng mga tao. Kaming lahat, sa Office of the Vice President, Monday to Friday ang mga trabaho namin. Sa ibang opisina, Monday to Friday. I'm not saying na bawal yan. But, alam mo yun, that is something that civil service should think about.
May mga opisina ng gobyerno, 4 na araw lang pumapasok. Yung iba, 5 araw pumapasok. Nandyan sa daan, sa init, sa ulan, nandun sa bundok, naglalakad, tumatawid ng mga sapa, Monday to Friday, mga government employees. And then we have a House of Representatives, Monday to Thursday lang ang trabaho. The civil service should rethink that. Ganyan. So anyway, wala sila. Wala silang trabaho. So hinahanap ko, where is this special doon sa order? Where is this special? Actually, Madam VP Sara, hindi ko makuha yung punto mo eh. Unang-una, wala ka nang pakialam doon sa ginawa ng Kongreso. Kung paano nila kinondak yung meeting, paano nilang nabuo yung pirma na yon, yung dokumento na yon, concern nila yon. Ang intindihin mo yung sa side nyo. Order yan ng Kongreso na dapat respetuhin. Huwag mo nang questionin yung meeting nila. Kaya nilang gawin yan kahit sa paanong paraan. Ang importante diyan, mag-a-agree lahat ng miyembro ng committee doon sa ipapatupad nilang paglilipat ng location ni Attorney Lopez. Committee meeting that happened because they need the permission of the majority leader and the speaker. Kasi nga walang trabaho eh. So kailangan nila ng permission. Walang nakalagay doon. So how is that a legal order? Tapos nakalagay pa sa second order nila, I violated security regulations when I visited. Before ako pumupunta dito, pinapaklear ko yung oras ko. 11 to 1, 4 to 5. Anong security violations ang violate ko dito sa loob? They allow other visitors to come in here. Pero ako, sinabihan ako kanina, hindi ka pwede bumisita dyan sa loob. Doon kayo sa visitor center. Ililipat namin. And then I said no. Yan nga ang problema, Madam Vice President. Kasi feeling entitled kayo masyado. Pag mayroong utos ang Kongreso, kinokontra nyo agad. Imbis na makiayon kayo, kukontrahin nyo agad, entitled kayo masyado. Gusto nyo, lagi nyo paninindigan na kayo ay second highest official dito sa gobyerno, kaya dapat nirespeto kayo. Hindi nga kayo binabastos. Ang problema, ayaw nyong sumunod. Ayaw nyong pasakop. Bahay nila yan. Sila ang dapat masunod dyan. Hindi porket Vice President kayo, pati ang mga congressmen, pati ang rules ng Congress ay babaliin nyo. Sabi ko, sinabi ni Secretary Chua, through that lawyer, I think Attorney Agnes, I don't know if I remember the name correctly right now, na yes, she can visit subject to the guidelines of the detention center. And so anong ginawa ko mali? Basta na lang ba ganun? Sasabihin nyo, I violated security regulations? Ano yun? Wala naman akong 2 baril. Nung sinabi sa akin na hindi ako pwede pumasok, nag-antay ako. Alam mo, binibigyan ko pa ng pasensya yan si Taas ba yan? Kanina eh. Ngayon hindi na. Nagsinungaling pa siya. Na I refused daw to leave last night when I did not even know na pinapaalis ako. Ang sinabi lang sa akin, papatayin ang kuryente. Which I said, okay lang. Kasi may flashlight naman ako. Hindi ko naman kailangan ng kuryente. Tapos kanina, sa media, pinapalabas nila na I locked myself doon sa kwarto. Of course, nag-lock ako kasi natutulog na ako. Tapos, what? Bawal ako magstay sa opisina ni Congressman Pulong Duterte. Bakit? Is not that government property? I was allowed by the lawful occupant and possessor of that office to stay there, to assist a detainee who is inconsolable right now. Yun ang lagi ang problema natin, Madam.
Ayaw niyong pasakop sa rules. Kaya lagi kayong galit. Sabi ko nga, wag natin pakialaman kung may rules and regulation, kahit bago-baguhin pa man nila yan, bahay nila yan. Dapat tayong sumunod. At kung may sinabing security concern, maniwala tayo. Hindi na natin kailangang isa-isahin pa anong klaseng security concern yon. But of course, common sense will tell us na talagang security concern yan dahil vice president ka at natutulog ka dyan sa kwarto ng kapatid mo na si Pulong Duterte na papatayin nga ang kuryente, ang tubig, and yet nandiyan ka tapos mainit ang ulo mo, security concern talaga yan. Dapat mo maintindihan yan, madam. Hindi mo na alam kung yung sakit niya sa likod is a heart attack o ano, kasi hindi nila pinapapasok yung doktor. Diba? So yes, hinahanap ko kanina. Sabi ko, where is this permission from the speaker? Na meron kayong committee hearing kanina in the dead of the night to give an order na i-commit doon sa correctional facility. And where is the rule that says kapag may violation sa detention facility ay ililipat sa correctional facility? Ano yun? You make rules as you go along? Ano yun? Again, madam, BP Sara, sila ang may utos niyan, bahay nila yan. Pag meron silang gustong ipairal dyan, sumunod tayo. Hindi naman nakakasama ang pinagagawa nila. Actually, makakabuti pa kay Atty. Lopez. At makakabuti dyan sa establishment, dyan sa Kongreso. Dahil nga, hindi po pwedeng merong tension dyan, nandiyan ka at merong mga concern sa security. Sumunod tayo. Di ba dapat sa demokrasya, there's a rule of law? And then they make rules as they go along? Kung ano lang, whatever pleases the speaker, get her out of the House of Representatives kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pagmamayari niyo ba itong compound na ito? And then sasabihin pa nila sa akin na there is a threat to my life inside the batasang pambansa? Why is there a threat to my life? This is the most secured facility because nandito lahat ng mga spoiled brat sa ating bansa. Madam, nakatingin ka ba sa salamin? Kaya mo sinasabi yan? Sino sinasabi mo spoiled brat? Are you facing a mirror right now? Tapos sasabihin pa nila, well, pabigat ka sa amin kasi kailangan namin dagdagan ang security mo. Bakit? Trabaho ba nila magbantay sa akin? Di ba trabaho ng BPSPG yon? Na may I just say? Binabawasan nila ng binabawasan araw-araw? Na as if this office is not the second highest office in this country? Yan na nga, madam, ang pinagmamalaki mo. Yung ikaw yung second highest official of the land na iniluklok ka ng taong bayan dyan. Kaya hindi yan panghabang buhay, madam. Temporary ka lang dyan. At meron ka pa rin talagang dapat sagutin sa Kongreso. Yun ang number one issue. Yung 612 million at saka yung 125 million na naubos daw sa loob ng 11 days. At yung mga justification na isinabmit sa COA ay maraming questions. Lumalabas na iisa ang ballpen na ginamit sa pagkarami-raming acknowledgement receipts, iisa ang handwriting, magkakahawig, at may mga fictitious names. Yun po ang issue eh. And only because umalis ako sa administration? Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahanin nyo.
Di ba? After ako nag-resign sa DepEd, kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan. Again, uulitin ko, madam, walang nang babasto sa inyo. Tama ang pag-handle ng Kongreso sa pag-iimbestiga sa inyo. Lahat ng paggalang ibinibigay sa inyo. Kayo pa nga ang nambabastos kahit nung doon pa sa sa mga naunang hearing na umattend ka, ni hindi ka nanumpa. Ayaw na ayaw mo. So ano yun, hindi pa pambabastos sa resolusyon? And Martin Romualdez. They started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Nyo. Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala na ang media, pasensya na kayo Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara hindi ko naman gusto itong ginagawa ko hindi mo pala gusto ginagawa mo Bakit mo sinisira pangalan ko? Show and show up. Ganyan. Ganyan ang bansa. Tama ka, BP Sara. Ganito ang bansa natin ngayon. Dahil sa mga katulad mong opisyalis ng pamahalaan. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam niyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, 2 businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. So, Madam Vice President, ang sinasabi mo, hindi marunong magpatakbo ng gobyerno si PBBM. Ikaw ba marunong magpatakbo ng opisina mo? Kung marunong ka magpatakbo ng opisina mo, bakit hindi maipaliwanag yung perang ginastos ninyo? Marami kang nakikita pero yung sarili mo ayaw mong tignan. Sabi ko, sabihin mo sa akin, kung magagawa ba yung 20 pesos? Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, but so incompetent. And look, Madam who's talking. Nakikita nyo na naman yung side ng ibang tao na nangako, kuno, tungkol sa presyo ng bigas. Si PBBM. Pero ikaw, ayaw mo rin magpaliwanag sa Kongreso. Ayaw mong humarap. At yun na nga ang sinasabi ko. Mas matindi ang pangako ng tatay mo. 6 na buwan tatapusin yung problema sa droga. Hanggang sa natapos yung 6 na taon na term niya, pareho pa rin ang problema at mas malala pa. Dahil lumalabas nga na dahil sa mga nilabas na ebidensya ni Trillanes na may koneksyon daw sa droga ang tatay mo. Hindi ba mas matindi yun? Na kunwari lilipulin daw ang droga dito sa Pilipinas, lumalabas sa kwento ni Trillanes, siya ang protector ng mga drug lords. Hindi ba mas mabigat yan kaysa doon sa issue na 20 pesos na bigas na pinangako ni PBBM?
or he was lying through his teeth to get the votes of people. Ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Grabe. Inang-ina rin ninyo. Sobra ang tapang mo. Akala mo wala nang batas na umiiral dito sa Pilipinas. Kung makapagmura ka, yan ba ang karespeto? Yan ba ang hindi bastos? Sino ang bastos ngayon? Kanya ka makamura. In public. Tapos naghahanap ka ng respeto. Baboy na baboy ang Office of the Vice President sa pinagagagawa mo. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, Nikki. This is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Wala ka kang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sirahin mo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala ka kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang. Ngayon, kung meron kang mga ganyang hawak na ebidensya, ilabas mo at magpaimbestiga ka sa Senado. Dahil marami ka namang kakampi doon. Bakit hindi mo gawin yan? Bakit hindi po pwede rito chismis lang? Kung meron kang hawak na resibo, meron kang hawak na ebidensya, dalhin mo sa Senado, paimbestigahan mo. May utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Madam Vice President, kung gusto nyong matapos yung investigasyon sa Kongreso, humarap ka at humarap lahat ng mga tauhan mo na dapat sumagot dyan. Hindi mo kayang itulog lang yung problema na yan. Na pagmulat mo sa umaga, paggising mo sa madaling araw, tapos na ang problema mo. Naaandyan dyan yan, problema na yan, hanggat hindi nyo hinaharap. Kaya dapat nyong harapin, dapat nyong sagutin yan. Hindi nyo maililihis ang kwento, hindi mo maidadaan sa galit, hindi rin susunod sa people power ang mga tao, hindi susunod ang militar na suportahan ka, hindi susunod ang mga pulis na suportahan ka dahil sa galit-galitan mo. Harapin ninyo ang Kongreso at ipaliwanag ninyo kung wala kayong tinatago. Yun lang po yun.
Presidente ka. May speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya. VP Sara, mukhang may ebidensya ka naman yata. Hindi ba malaking tulong sa sa mamamayang Pilipino? Sinasabi mo nga may anomalya itong si speaker, may kasong bribery sa Supreme Court, pati ang Supreme Court sinisiraan mo pa. So kung talagang totoo 'yan, para luminis para malinaw ang lahat, mapaniwalaan yung mga sinasabi mo na mayroong kaso, mayroong bribery, etc. at involved at pati ang Supreme Court ay nabayaran, ilabas mo yung ebidensya mo at dalhin mo sa Senado, paimbestigahan mo. Yun ang the best na magagawa mo, VP Sara. Yung pera. Di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD? Namimigay ng ayuda? Nagsasabi kung anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo, alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya, pumunta siya, maayos siya kumausap. Nagsasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Ang problema, madam, hindi po pwedeng sabihan yung another government agency na huwag mag-cooperate sa Congress. Mali po yun. Alam nyo naman po yun, lawyer kayo. Anong karapatan ni Attorney Lopez sulatan or ang office nyo sumulat sa COA at sabihin wag ipadala ang dokumento? Alam nyo hindi po pwede yon. Pero ginawa nyo. Tapos nga nagpuputok ang butsi nyo nung makontempt. Mali kasi yun. Walang karapatan ng opisina nyo o anumang opisina na sabihan ang COA na huwag magpadala ng dokumento pag isinomon ng Kongreso. Tapos buhag-hag na ninyo dihatanan ang gisubmit na mo sa COA. Tama ba yun? I have a video of Chairman Gamaliel Cordova. Sinasabi niya, mali ang ginawa niya. Tama ba yun? Ikaw ba ang auditor? Ikaw ang appeals. Wala pa kaming audit? Sasabihin mo na mali kami? Hindi pa kayo nakakita ng kalaban katulad ko. Nagpigil, ako na nagpigil. Ang problema, madam, tingin ko lumalagpas ka na rin doon sa inyong mga pinagsasabi. At baka this time around, yung pinagmamalaki mong sinasabi mong ngayon lang kayo makakakita ng ganitong kalaban. Hindi pa kayo nakakakita ng ganitong kalaban katulad mo.
tingin ko ngayon, malalaman mo rin na limitado ang powers mo. Sa tingin ko this time, talagang meron ng darating at darating na mga kaso sa'yo dito sa mga pinagsasabi mo. Kaya hindi natin talaga pwedeng ipagmataas, ipagmalaki ang ating posisyon na ibinigay ng taong bayan. Ang ibinigay ng taong bayan ay temporary at dapat nating alagaan at dapat nating iharap sa tao ng may pagpapakumbaba at paggalang. Hindi niyo po pwedeng idaan sa init ng ulo, sa pagbabanta, pagmumura, pagpapakita ng tapang online para lang maihinto itong investigasyon. Hindi mangyayari yan, madam. Kasi masama sa bayan. Hindi maganda ang political instability. Pinabayaan ko kayo sirain ng pangalan ko kasi I have nothing to lose. Sinira niyo na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Tapos ganito ang gagawin niyo. Hindi ko alam paano nakakatulog ang chief of staff ng Armed Forces of the Philippines. Gabi-gabi, mahimbing ang tulog mo. Ganito ang bayan natin. Bilyon-bilyon ang nawawala. Tanungin nyo si Kong. Obviously, ito, pilit mong ginagalit. Pilit mong kinukumbinsi yung AFP Chief of Staff na kampihan ka. Ipaliwanag nyo muna ng tama yung mga itinatanong sa inyo sa Kongreso, baka sakali. Pag nakumbinsin nyo na wala kayong ginawang pagkakamali na ipaliwanag nyo sa Kongreso, baka sakali. Congressman Ungab, Chairman ng Ways and Means, Chairman ng Appropriations Committee. Tanungin nyo siya, paano nawawala ang pera? Paano nyo ginagel ang pera ng Department of Education? Martin Romualdez. Inattach nyo ang projects na hindi man lang dumaan sa paaralan, sa SDS, sa region, even sa central office. Basta na lang listahan ng mga congressman. 19 billion. Tapos, nung 1 billion na lang ang naiwan sa DepEd, anong ginawa nyo? Kinuha nyo ang 5 billion sa repairs, nilipat nyo para mukhang lumaki ang pera. Martin, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Gium-um ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Ginigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Hindi ko naman alam, ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh.
mina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa kalikasan, negosyo mo, media, negosyo mo. Ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez? Sulat niyo yan lahat. Akala ko magninegosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam, binubulsa mo. Ibubulsa mo, kakamkamin mo, ang legal na pera at illegal na pera. Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa pogo. Pinaalis niyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang pogo mo. Tanggap ka, pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Again, madam, kung meron kang hawak na mga ebidensya tungkol dyan, dapat ilabas mo yan at dalhin mo sa Kongreso. Bakit inilalabas mo ng ganito? Kung talagang ikaw ay makabayan, gusto mo ng maayos na gobyerno, ilabas mo ang mga ebidensya mo. At yung sinasabi mong tumatanggap sa drug money itong si Romualdez, hindi ba accused ang asawa mo, ang kapatid mo, at protector daw ang tatay mo ng mga drug lords? Ina-accuse ni Trillanes, meron siyang mga hawak na ebidensya kaya nga nag-file na ng kaso tungkol diyan sa pagpaparating ng droga ni Mans Carpio, ni Pulong Duterte, at lumalabas protector ang tatay mo at merong bank account na inilabas si Trillanes na kasama ka daw doon sa mga tumatanggap ng monthly payola or monthly remittance ng allegedly drug lord. Akusasyon ni Trillanes sa mga kapamilya mo. At kasama ka nga pala dahil doon sa bank account na inilabas ni Trillanes na doon ang pangalan mo na isa sa mga tumatanggap ng pera galing sa drug lord. Kaya ingat-ingat po tayo. Hindi ko sinasabing totoo yun dahil kailangang patunayan pa sa korte. Pero nag-aakusa ka rin na mas matindi ang akusasyon na ibinabato sa inyo ni former Senator Trillanes. Akin ito! Akin ito! Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. Walang buboto sa'yo. Please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, hinaharas mo ang mga kalaban mo. Hindi ka dumaan ng contest. Ang alam mo lang, kasi mayaman ka, bibiliin ko lahat ng tao ng pera. Pobre man mong tanan, kwarta na may inyo. There is nothing in you except money. Yan lang. Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang buboto sa'yo. Senador man, Vice President man, President man, walang buboto sa'yo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Palamang hindi na. Sinong gusto sa lahat sa buong Pilipinas ang ibalik ka sa Kongreso? E di lahat ng tao pupunta yan doon sa Tacloban, mangangampanya yan sa kalaban mo. Kasi magnanakaw ka. Hindi ka dumadaan sa audit. Milyon-milyon, buwan-buwan, certification lang ng congressman. 1 million, 2 million, pirma lang.
Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may MA din ako. May MA ako sa DepEd, may MA ako sa OVP. Pero sa amin, sa akin, nire-require ako ng resibo ng COA. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Bigay nyo lahat ng resibo. Pero ikaw, pirma mo lang, hindi mo nga ata pirma yan, pirma lang ng staff mo yan. Milyon-milyon dyan sa Committee on Accounts. Lumalabas ang pera. Pirma nyo lang. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala. Yan ang Pilipinas. Yan ang bagong Pilipinas. Kriminal ang speaker. Bakit ko nasabi kriminal siya? Basahin niyo yung kaso niya sa United States of America. Sinungaling, presidente. Double whammy pa. Hindi lang siya sinungaling. Hindi pa siya marunong maging presidente. Nagpresenta ka na magiging presidente ka. Tapos, hindi ka pala marunong. Sarap-sarap ng kain ninyo, buffet, dyan, dito, sa House of Representatives. Alak, lahat. Lahat ng juice, lahat ng mamahaling wine. Pero yung taong bayan na prinamisan ninyo ng 20 pesos na rice, yung taong bayan na hindi ninyo pinupuntahan sa mga komunidad nila, ano sabi nila? Asin lang, okay na mi, anad naman mi, ana. Ganyan ang bayan natin. Okay na lang kami sa asin. Saan ka nakahanap ng bayan na ang tao, because of their hopelessness, because there is no functioning government, umukay na lang sa asin. Hindi marunong ang ating presidente. Ikaw ba, madam? Marunong ka ba na bilang isang vice president? Marunong ka ba? Dapat ilabas mo yung dunong mo. Dahil dapat sumusunod ka sa batas. Sumusunod ka sa proseso. Yung proseso na dapat humaharap ka sa Kongreso, hindi mo hinaharap. So dapat, linisin mo muna ang pangalan mo bago ka mag-akusa ng mga taong nakikita mong korap at hindi ka mo marunong patakbo bilang presidente. Dahil pwede ka rin sabihan ng taong bayan na hindi ka rin marunong magpatakbo ng opisina mo bilang vice president dahil yung basic na pangangailangan na humarap ka sa Kongreso ay hindi mo magawa. Ang basic na pagsagot sa mga tanong ng mga congressmen ay hindi mo magawa. Tinatawag mo silang kriminal. Yung mga taong kinagagalit, yung kagalit mo. Kumusta naman yung pamilya mo? Katakot-takot na akusasyon na matitinding krimen ang haharapin ng buong pamilya mo. Dahil diyan sa war on drugs na yan. Kasama na yung pagpaparating ng mga droga. Yan ang mga akusasyon sa pamilya mo. At kasama ka. Dahil inaakusahan ka rin ni Trillanes na tumatanggap din ng payola galing sa isang drug lord. Kaya wala kang karapatan magsalita ng kriminal si ganun, kriminal si ganyan. Kriminal kayo. Hindi kayo marunong magpatakbo ng pagiging presidente. Madam, matindi ang akusasyon sa inyo. Hindi ka dapat nagsasalita ng wala kang ebidensya kung hindi mo kayang patunayan ang isang bagay
Dahil sa side ninyo ay may mga isinampa ng kaso. At apparently, although hindi ko naman talaga alam lahat yan, may hawak na ebidensya si Trillanes. Doon sa mga maraming namatay, krimen din yan. Maraming murder case yan. Nakasampa na sa ICC. Crime against humanity. Ibig sabihin nito, malawakang pagpatay. Yan ang hinaharap ng tatay mo. Kaya wala kang moral ascendancy na mag-akusa sa ibang tao na kriminal. Lalo na kung hindi mo mapapatunayan at wala kang hawak na ebidensya. Pero kung meron, magiging masaya tayo, ang mamamayang Pilipino, dahil pwede nating habulin yan, paimbestigahan yan. Pero hanggat wala kang ipinipresent na ebidensya na ang mga taong sinasabi mong kriminal ay kriminal nga, wag mong sabihin yan ng online. Wag mong sabihin yan, wag mo i-broadcast yan. Dahil baka hindi mo kayang patunayan. In the meantime, yung mga demanda sa pamilya mo, sa tatay mo, sa mga kapatid mo, at sa'yo na madadawit ka rin sa bandang huli, ay mukhang may hawak na ebidensya itong si Trillanes. Kaya nasaan ang moral ascendancy mo na mag-akusa? Ilabas mo ang ebidensya nang maniwala kami sa'yo. At harapin mo ang investigasyon sa Kongreso para linisin ang pangalan mo. Buti na nga lang, abogado si Attorney Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga pumasok sa kwarto niya. Na take note, nagnakaw pa ng cellphone. Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, madam, yan ba ang sinasabi mong tamang pagpapatakbo ng office ng Vice President? Yung ganyang klase pananalita, pagbabanta sa buhay ng tao. Sasabihin mo, pag namatay ka, patayin din yung presidente, patayin yung speaker, patayin yung first lady. Anong klaseng tao yan nagsasalita ng ganyan? Hindi ko alam kung salita ng matinong tao yan. Hindi ko maubos maisip na manggagaling yan sa isang nakaupong pangalawang pinakamataas na pwesto sa gobyerno. Galing sa bibig ng isang vice president. Alam mo dito, Madam Vice President, mukhang hindi ka makakalusot na rito. Hindi na uubra dito yung laban bawi nyo na style ng tatay mo. Yan ay isang criminal case sa tingin ko. Na sasabihin mo na naman katulad ng tatay mo na binabawi mo at hindi ka nagbabanta. Pwede mo po sabihin nagbibiro ka na naman. Although sinabi mo hindi joke, kaya hindi ka na makakalusot dito. Mukhang matinding kaso ito, Madam Vice President. Hindi mo ba naisip na lahat ng sinasabi mo ay pwedeng lumabas at maaring at nakalabas na ngayon sa international news? Sa tingin ko naman, hindi napapayag si PBBM na hindi gawa ng aksyon ito dahil magmumukha na siyang lame duck talaga. Pag hindi niya ginawa ng aksyon ito, napakatindi ng pagbabanta ito. Isang matinding threat ito. Ang alam ko, sa US, arestado ka na kagad pag ganito. Under investigation ka na kagad. After a few minutes lang ng pagsasalita mo, susunduin ka na kagad ng FBI. Dito masyado tayong relax eh. Pero I don't think makakalusot ka pa rito. I'm sure ito ay gagawa na ng kaso ng gobyerno.
Dahil hindi na biro na i-threaten mo ng ganito ang presidente, ang first lady, at ang speaker. So, ito ay magiging final nail of your coffin sa tingin ko. Sobra ng sobra ng pagyayabang, sobra ng arrogance. Sobra ng pagmamalaki ng iyong posisyon. At hindi na rin maganda para kay PBBM na hindi niya gawa ng aksyon ito. Hindi rin maganda sa ating mga pulis na hindi gawa ng aksyon ito. So I think ito ang magdidiin din sa'yo sa mga darating na oras. So, alam mo ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan Law nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban ma'am nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust, ng pagkamuhi, ng hopelessness, kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang sinasabihan, binoto namin yan dahil sinabi mo, iboto namin. So, yes, ma'am. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita yan ng taong bayan. Na-appreciate nila yan. Marami sa ating mga kababayan ang gusto sumali sa inyo. Pero sa sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi nila maiwanan yung mga trabaho nila at hanap buhay nila para pumunta sa daan. So yan, obviously, yung salita mong yan, VP Sara, hoping ka talaga na magkaroon ng people power. Hoping kayo na maglabasan ng tao dahil dito sa mga kilos nyo, sa ginagawa nyo, sa pagsasalita nyo, hoping kayo na makumbinsi ang taong bayan. Although naglalagay ka ng pasubali dahil hindi ka sigurado mangyayari yan. Kaya ka nagsasalita ng ganyan. Dahil hindi ka sigurado na susunod ang mga tao at magagalit mo ang mga tao. Kaya sinasabi mo dahil sa hirap ng buhay ay hindi makapunta sa kalsada ang mga taong ito. Kasi kung talagang galit ang tao at talagang nasusuklam na ang tao doon sa presidente, kahit anong hirap ng buhay niya, maglalabasan yan. Kita naman natin yung mga genuine na people power ng mga nakaraan. Naglabasan talaga ang taong bayan. Pero dito, pinipilit yung galitin lang eh. Wala naman talagang ikagagalit ang mga tao. Ang dapat nga ikagalit ng mga tao, yung hindi nyo pagharap sa Kongreso. Bakit sila naghihirap? Bakit? Dahil sa gobyerno. Di ba dapat yung gobyerno natin ang nagpapagaan ng buhay ng tao? Bakit ang gobyerno natin ang nagpapahirap lalo sa tao? Kasi gusto ba nila lagi na lang mahirap ang mga tao para madali mapasunod? May mga lugar kami sa Mindanao na ganyan ang mga politiko. Gusto nila mahirap lahat. Kaya bahugan lang nila ang kwarta. Governor na sila, mayor na sila, congressman na sila. Hanapin niyo, ma'am, yung mga lugar na sobrang hirap sa Mindanao. Tingnan niyo anong gawain ng politiko. Pinapakain lang ng pera ang tao. Hindi ko alam bakit tayo umabot sa ganito. Hindi ko alam bakit umabot yung bansa sa ganito. Again, VP Sara, ang tanongin mo dyan, tatay mo. Dahil naging presidente ang tatay mo. Ano ang ginawa niya dyan sa sinasabi mong problemang ganyan? Tanungin mo ang ama mo. 6 na taon siya nag-serve. Huwag mo ipasa yung sisi sa present government. Dahil nakapag-serve ng buong term yung tatay mo, siya muna ang tanungin mo tungkol sa problema na yan na minana ng present government. Okay, hanggang dyan lang muna mga kapatid, mga kababayan. At
mahaba-haba pa ito dahil marami pang parating na karugtong na issue tungkol dito, lalo na dito sa mga binitiwang salita ni BP Sara na talaga namang kahindik-hindik ang pagkuha niya sa isang hired assassin para patayin si President Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Araneta Marcos at si Speaker na sa tingin ko ay hindi na pwedeng bawiin dito ng ating Vice President Sara Duterte. Hindi na po pwede rito yung laban-bawi style ng tatay niya. Pro-constitution tayo. Ayaw rin natin ng gulo. Ayaw din natin na magkakaroon ng divisiveness ang ating mga mamamayan. Pero kung kailangan nating ireklamo, kung kailangan nating idemanda, kailangan nating paimbestigahan ang isang government official kahit anong partido pa siya, gawin natin. Huwag nating idaan sa chismis, idaan sa haka-haka. Idaan natin sa tamang proseso. Katulad yan, yung inyong hinaharap sa Kongreso, tamang proseso yan na dapat yung harapin. Thank you so much, ladies and gentlemen. Para doon sa mga bago lang dito sa channel ko, baka pwede namang mag-subscribe kayo at kindly hit the notification bell at the like button as well. And then, pwedeng i-share natin itong video na to para mas marami pang makaalam dito sa mga nangyayari issues ngayon sa ating gobyerno dito sa Pilipinas. Thank you so much at I will see you again, ladies and gentlemen.